Minsan naisip mo ba kung bakit sa kabila ng lahat ng effort mo, dasal mo at paghihintay mo, single ka pa rin? Habang ang iba parang ang dali-dali lang sa kanila na makahanap ng relasyon, ikaw naiwan pa rin sa tanong na kailan kaya? Pero paano kung hindi ito aksidente? Paano kung may dahilan ang Diyos kung bakit kanya pinananatiling mag-isa ngayon? Kaya sa video na ito, bubuksan natin ang 5 dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na maging single ka. At baka mabago nito kung paano mo tinitingnan ang sitwasyon mo ngayon. God prioritizes who you are over what you have. Naunawaan mo ba yan? Ibig sabihin, hindi lang external capabilities mo ang tinitingnan dito, gaya ng financial, kundi klase rin ng pagkatao mo. Who you are versus what you have. Pakinggan mo ito at unawain. We ask God for love, but we don't ask Him to fix the version of us that will enter that love. Naunawaan mo ba yan? Ang mali kasi ng maraming tao, magdadasal sila at hihiling sa Diyos na bigyan sila ng maayos na partner. Ngunit ang dapat palang hinihiling nila ay i-fix o ayusin ang version ng sarili nila. Nang sa gayon, kapag dumating na ang tamang tao para sa kanila, hindi nila ito masira lang. Naunawaan mo ba yan? Madalas kasi, palabas ang tingin natin sa mga bagay-bagay. We don't look inside. We always look outside. Proverbs 4 verse 23. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Isipin mo ito. Gusto mo ng loyal na partner, but are you consistent? Gusto mo ng peace o peaceful na partner, pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka naman emotionally stable. Di ikaw pa ang naging sakit ng ulo doon sa partner mo. Tapos naghahanap ka ng babaeng godly o maka-Diyos. Naghahanap ka ng woman of God o man of God. Pero ikaw sa sarili mo, wala ka namang personal na relasyon sa Diyos at hindi ka submitted o surrendered sa Panginoon. Nakikita mo yung contrast. Puro contrast. Paano ngayon kayo magiging compatible? God won't upgrade your relationship status if your character is still in developing stage. Naunawaan mo ba yan? Pakinggan mo ito at unawain. Singleness reveals what relationships would hide. Naunawaan mo ba ang mensahe? Sa pagiging single mo, diyan ma-expose yung mga itinatago mo sa sarili mo kapag nasa relasyon ka. Nakuha mo ba yung punto? In relationships, you can distract yourself. But in singleness, you face yourself. Ito ang halimbawa niyan. Una, pagiging insecure sa sarili. Kapag mataas ang insecurities mo sa sarili, tapos pumasok ka sa relasyon, ang tendency niyan, maging toxic lang ang pagsasama nyo. At ikaw ang problema dyan. Pangalawa, lust. Kung iniisip mo na mawawala ang problema mo sa lust kapag may partner ka na, baka magulat ka kapag lalo itong lumala. At ang mangyayari, maging cheater ka pa. Nakasakit ka pa ngayon ng ibang tao. Ikaw ulit ang problema. Nariyan din ang need for validations. Kung problema mo ito, single ka pa lang, mas lalala ito kapag nasa relasyon ka na. Imbis na validations ng partner mo ang mahalaga, mag-crave ka pa ng validations ng ibang tao. Tapos hindi mo mamamalayan na i-invalidate mo na pala ang partner mo. Ano bars? Lack of discipline. Kung kulang ka sa disiplina, tapos pumasok ka sa relasyon, magiging pabigat ka lang sa partner mo. Nakakahiya naman yun, di ba? Emotional dependency. Kung masyado kang emotionally dependent sa mga taong malapit sa'yo, masasakal mo ang partner mo niyan.
hanggang sa unti-unting masira ang relasyon nyo. James 1 verse 3 to 4. Knowing that testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Naunawaan mo ba yan? Kung matututo ka lang na gamitin ang patience mo upang i-work out ang mga dapat mong i-work out sa sarili mo, you will be complete and ready. God will expose in private what would destroy you in public. Napakatinding mensahe niyan. Sana makuha mo ang aral. Ito ang problema sa mga tao. Most of the time, kapag gusto na nila, akala nila ready na din sila. But just because you want it, doesn't mean you are ready for it. Naunawaan mo ba yan? Hindi porket gusto mo na ng partner, ready ka na magkaroon ng partner. Dahil ang desire o kagustuhan ng tao, madalas emotional palagi. Desisyon na hango sa emosyon. Ngunit ang pagiging handa, hindi yan emosyon. Readiness is spiritual, mental, and practical, not emotional. Nakukuha mo ba ang punto? Bibigyan kita ng halimbawa. Ang isang maliit na bata, pwede niyang gustuhin na mag-drive ng kotse. Ang tanong, capable na ba siyang mag-drive? Nakukuha mo ba ang punto? Ecclesiastes 3 verse 1. To everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. Ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. Kaya real talk lang, naghahanap ka ng pagmamahal, hindi mo naman kayang mag-lead ng relasyon. Anong mangyayari sa inyo niyan? Gusto mo nga ng commitment, tumatakbo ka naman sa mga responsibilities mo. Hindi pwede yan. Ang commitment ay may kaakibat na mga responsibilidad. Gusto mo nga ng godly na partner, woman of God o man of God, may takot sa Diyos at may tunay na pagsunod. Gusto mo ng ganyang partner, pero ikaw sa sarili mo, hindi mo kilala ang Diyos dahil wala kang personal na relasyon sa Kanya. Baka iligaw mo lang yung partner mo palayo sa Diyos. Nakikita mo ba ang punto? Pinoprotektahan ng Diyos yung partner mo mula sa iyo dahil alam niyang hindi ka pahanda at ipapahamak mo lang ang partner mo. God is not preparing the person for you. God is preparing you for the person. Naunawaan mo ba yan? Ito ang mali ng maraming tao. Maraming nalulungkot at nagagalit kapag may pintong isinara ang Diyos mula sa kanila. Ang hindi nila alam, maaari pala silang masira kapag pumasok sila sa pintong yun. Nakukuha mo ba ang punto? God is not mad at you. He is protecting you. At ito ang halimbawa niyan. Kaya isinasara ng Diyos ang pintuan sa iyo. Una, wrong timing. Siya na nga yung tamang tao, ngunit mali naman ang timing niyong dalawa. Ang tendency niyan, masira nyo lang ang isa't isa hanggang sa yung tamang tao para sa iyo ay naging mali na dahil mali ang timing nyong dalawa. Naunawaan. Pangalawa, wrong person. Kung hindi siya ang inilaan ng Diyos para sa iyo, kahit anong pilit nyo, magkakahiwalay at magkakahiwalay kayo. Pilit na ipinipilit, ngunit patoksik ng patoksik. Ganyan ang mangyayari sa inyo. Tapos imbis na mag-grow kayo, kayo mismo ang nagiging hadlang para mag-grow ang isa't isa. Naunawaan mo yan. At pangatlo, right person but wrong version of you. Ito ang mahalaga dyan. Nandyan na yung tamang tao para sa iyo, ngunit ikaw naman yung mali para sa kanya dahil stuck ka pa rin sa dati mong version. Basahin natin Matthew 7 verse 11. If you then,
being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. Alam mo, mabuti ang Diyos kahit sa ating mga makasalanan, ngunit hindi niyan hahayaan na ikaw ang maging dahilan para masaktan ang mga anak niya. Naunawaan mo ba yan? God loves His sons and daughters. But if you're only going to hurt His daughter, ilalayo ka niyan sa babaeng yun. Naunawaan mo ba yan? If God is making you wait, it is because what He has requires a version of you are not yet. Nawa ay maunawaan mo yan. Una mong dapat gawin habang naghihintay ay ihanda ang sarili mo. Nang sa gayon, alam mo na ang gagawin at mabawasan ang mga pagkakamaling posibleng makasira ng relasyon nyo. Build discipline. Mahalaga sa isang lalaki ang disiplina. Gym, habits, routines. Mas mabuti ng klaro na sa sarili mo na nasa maayos kang landas bago pumasok sa relasyon. May structure ka na. Deepen your relationship with God. Palalimin mo yung relasyon mo sa Diyos. Hindi lang basta religious, kundi tunay na relasyon. Tunay na pagsunod. Real obedience. Follow the truth, not the rituals or traditions. Dahil kung wala kang personal na relasyon sa Diyos, paano mo malalaman na yun na pala yung taong inilaan niya sa iyo? Fix your mindset about women. Dapat magkaroon ka ng balanse dyan. No pedestalizing, but no bitterness too. Nakukuha mo ba yan? Huwag masyadong simp, ngunit huwag ka rin naman masyadong cold na puro ego na lang ang pinaiiral. Magkaroon ka ng balanse. At panghuli, develop a purpose. Mission muna bago relasyon. Tatandaan mo yan. Matthew 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kuhang-kuha mo naman ang mensahe niyan at gusto kong maunawaan mo rin. Stop waiting for a partner to start your life. Build your life now so the right person fits into it. Unawain mong mabuti yan. Tandaan mo ito, hindi ka nire-reject o nine-neglect ng Panginoon. Nire-refine ka lang niya. At kapag naging tama na ang lahat, ikaw, version mo at ang panahon, hindi ka lang basta papasok lang sa relasyon. You will be ready to lead it, sustain it, and not lose yourself in it. Nauunawaan mo ba yan? Ganyan ang gawin mong mindset. At tandaan mo rin lakan, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. But self-improvement without Jesus is just a self-obsession. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.